Sa mensahe ho natin ay sa Philippians chapter 3 verse 10 to 11. At ito ho, pinamagatan natin, I want to know Christ. Pakisabi nga po, I want to know Christ. I want to know Christ. Gusto kong makilala si Jesus. At yan ho ay si Pablo. Okay, basahin natin. Philippians chapter 3 verse 10 to 11. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death. Ayan. 11, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. So ito, hihimayin natin. Para malaman natin kung ano ba talaga yung gustong iparating ni Pablo sa mensahe nito sa mga taga-Pilipos. Ayan o. Sabi dito, sa ibang salin ho, ang ginamit niya word ay ganito, that I may know Him. Upang makilala ko siya. Sabi ko sa English Standard Version, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His suffering, becoming like Him in His death. Andun yung word na sabi dito yung word share His suffering. Isipin mo, sa lahat ng mga nandito, wala akong siguro magtataas ng kamay na magsasabing, makikihati ako sa problema mo. Pero nung ba dito malakas ang loob, may problema, may lumapit sa iyong kapatiran at nagsabi, alam mo, malaking problema ko ngayon. Ikaw na nilapitan, sinabi mo, tutulungan kita sa problema mo. Si Pablo iba. Ganun na ganun ang kanyang puso. Sabi niya, willing siya mo makipag-share ng suffering ng Diyos. Napupoint niyo ang mensahe ng Panginoon, ito maalam, matinding hangarin ni Pablo para lang makilala niya si Jesus Christ. Hindi basta-basta ho ito. Yan ho, it means so that I may know Him. May something na gusto niyang, sabi niya dito, gusto niya pang makilala si Lord ng mas higit pa at mas malalim. Sino mo dito yung gano'n? Alam niyo, pupunta ka ng simbahan, dapat yun ang target mo. Lord, kaya ako nasimba kasi gusto pa kitang makilala. Pag gano'n ang target mo, hindi yun ipagkakait sa atin ng Diyos. Dahil yung mga taong gusto makilala ang Diyos, nagpapakilala siya. Kagaya ni Pablo. Okay? The Apostle Paul, sabi dito, the Apostle Paul's singular ambition in life, nag-iisa hong ambition ni Pablo sa buhay, ano ho? That I may know Him. Isang pitihin ni Pablo sa kanyang buhay, ang makilala niya pa si Jesus. Nang matindi, nang malalim. Hindi lang mo basta makilala, ay gusto kong makilala si Lord. Okay? Okay, sabi dito, the goal of Christian living. Ito ho dapat, kung yun ho ang target ni Pablo, yun ho ang ambition ni Pablo, dapat ho bilang mga Kristiyano, ito rin yung ating mong hangarin sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Okay? Ito ang dapat na layunin ng lahat ng mga Kristiyano sa ating mga pagsisimba, pagtitipon at pagsamba, pagbabasa o pag-aaral ng Biblia at pananalangin at pag-aayuno. Yan dapat yung layunin natin. Nang makilala pa natin si Lord ng gusto. Nang makilala pa natin si Lord ng mas malalim. Dahil once na nakilala natin yung Diyos natin, yung Panginoon natin, ng sagad, ng gusto, ng mas malalim mo ang pagsambang gagawin natin. Alam niyo sa totoo lang ho, kung talaga hong malalim na tayo sa pagkakilala sa Panginoon at iisipin nyo kanina, habang di ba nagsasalita kanina ang praise and worship leader, may sinasabi siya parang nandun sa kaparangan. Alam nyo, kung gagawin lagi natin yung sa pananambahan natin, at ang ating laging imagination, nandito si Lord, alam mo, hindi ka papayag na hindi ka lang, nakatayo ka lang na nagpupuri. Dahil pag alam mo, nandito talaga si Lord sa simbahang ito, ibibigay mo yung pinaka-the best na na worship, pinaka-the best na pag-honor mo. Di ba, patotoo ni Manilin? Tao lang yun, pero alam niyo po yung paano niya naramdaman na honor niya yung tao? May kakaibang lumabas sa kanya, may kakaibang affection na nangyari sa kanilang dalawa. Dapat kinuha ang nasain natin. Pag pupunta ka ng simbahan, lagi mo nasain, maranasan si Lord. Iba pa rin ho, pag umuwi ka, ranas mo si Lord. Sino mo dito ang nagpunta ng simbahan, umuwi walang naranasan, sayang. Kaya mo mamaya, may awitan pa tayo, may altar song pa tayo. Kapatid, hindi ko sinasabing pilitin mo ang sarili mo na matouch mo si Lord. Hindi mo kailangan magpatianod ka. At sabi mo, Panginoon, willing po ako sa oras na ito. Mayakap ka. Maranasan ka. Para umuwi ka naman. Hello. Yan. Para umuwi ka, talagang taglay mo yung pakiramdam na naranasan mo ang Panginoon. Ang totoo, ang tunay na worship talaga is yung mababago ang buhay mo pagkatapos ng pagsisimba. Amen. Mayroong pagbabago mangyayari. Okay? So, dalawang paraan para paano natin makikilala ang Panginoon, katulad ng pagkilala ni Pablo sa Panginoong Hesus. Number one, personal.
Okay. Sa Damascus, ikukwento ko na lang mo ito, hindi ko na nilagay dito. Sa Damascus, alam nyo, sa Acts chapter 9, verse 1 to 19, makikita mo dyan na may mission si Pablo para usigin, ipakulong at patayin ng mga Kristiyano. Yun ang mission ni Pablo. Kanina ang ambisyon niya, nakita natin nagbago. Ang ambisyon ni Pablo, makilala si Jesus Christ, pero ang mission niya before, patayin, ipakulong at usigin ng mga Kristiyano. Ito dahil na-encounter niya si Jesus Christ, ano nangyari? Ang mga totoong tao na nakaka-encounter kay Jesus Christ, nagbabago ang buhay. Amen. Si Pablo na terorista ng mga Kristiyano, binago ng Diyos ang buhay. Siya ngayon ang mga nag-aakay ng mga tao para maging Christian. Okay? Sa Damascus habang siya nakasakay sa kabayo, so dito na-encounter niya si Jesus Christ personally. Paano ko nasabing personal? Dahil marami sila, pero siya lang ang personal na kinausap ng Diyos. Ng Panginoong Hesus, sabi sa kanya, Pablo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Hindi sinabi ni Jesus Christ, so kayo lahat, bakit mo ako inuusig? Kayo lahat, pero sabi niya dito, Saulo, kasi ang pangalan ni Pablo sa ibang lingwahe, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Pablo, Panginoon, sino po kayo, Panginoon? Doon nag-reveal si Jesus Christ sa kanya. At mula noon, lahat ng patutuwa ni Pablo, kahit saan siya magpunta, nakadala niya yung kanyang encounter dito sa Damascus. Kapatid, ano ang encounter mo sa Diyos na dala-dala mo kahit saan ka magpunta, na yun talaga yung way ng pagkaka-encounter mo sa Panginoon. Ano encounter mo? Ang iba sa atin dito na-encounter si Lord dahil pinagaling siya ng Panginoon. Praise the Lord po tayo dyan. Kahit saan ka magpunta, pinatuto mo, alam mo, wala na akong kagalingan, pero si Lord nagpagaling sa akin. Na-encounter mo si Lord sa pamamagitan ng ganong kalalagayan. Sino dito naka-encounter sa Panginoon sa pamamagitan ng evangelist? Nag-i-evangelize, pero nangangaral, tapos bigla kang lumapit, na-encounter mo si Lord. Pero iba ang pagka-encounter ni Pablo kay Jesus Christ. So personally, naranasan ni Pablo si Jesus Christ, at yun ang hindi mawawala sa kanila. Tandaan nyo, si Pablo ang nag-iisang apostol na kakaiba naranasan, dahil lahat ng 12, tandaan nyo yung 12 na apostol, personally nakakausap nila si Jesus, nakakasalo nila si Jesus, pero si Pablo, sino si Jesus? Kaya nga niya inuusig si Jesus kasi hindi niya kilala. Pero yung 12, takot na takot kay Pablo. Kasi bakit? Pag nakita kayo ni Pablo at that time, yung 12, ipapakulong niya. Pero si Jesus na ang nagpakilala. Pablo, ako si Jesus, ang Panginoon ng mga disipulo na inuusig mo. Ngayon, mabubulag ka ng 3 araw, at pagkatapos nun, magiging disipulo kita. Kaya ang claim ni Pablo, at totoo, hindi pwede maging apostol ang isang tao. Isang requirements, pinaka-requirements para maging apostol ang isang tao, nakita, nakausap mo si Jesus. Ang problema sa panahon natin ngayon, maraming mga pastor, ang claim nila, apostol sila, hindi ba nila nakausap si Jesus? Si Pablo, yun ang nilalaban niya. Sabi niya sa mga apostol, at totoo, kahit hindi na ako bigyan ng love gift, pero apostol ako. Sabi ng mga apostol, sabi ng ibang Christian, paano ka naging apostol? Nakita mo ba si Jesus? Nakasalo mo ba siya? Sabi ni Pablo, sa Damascus. Lagi yun ang ginagamit niya, kasi yun ang kanyang personal na kapito. Okay, so 2 points lang mo tayo, dito tayo magtatapos. Ito ang pinakamalalim na gusto maranasan ni Pablo. Gusto ni Pablo hindi lang personal na maranasan si Jesus Christ, gusto niya maranasan si Jesus Christ experientially. Ito malupit, pag sinabing experientially, yung lahat ng dinaanan ni Jesus Christ, gusto niya rin maranasan. Yun yung experientially. Ito iba ang pakiramdam dito ni Pablo. Sabi niya, Lord, gusto kitang makilala pa ng mas malalim, ng mas matindi, kaya gusto kong maranasan yung naranasan mo. Ano yung hiling ni Pablo dito? Mahirap po ito. Isipin niyo, gusto niyo maranasan, ano yun? Tingnan natin kung ano yan. Okay. Sabi dito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang, inuna niya dito yung word na muling pagkabuhay. At totoo, panghuli na yan. Pag binasa niyo yan, pwede mo balik na rin yan kasi yan ang huling mangyayari sa kanya, yung muling pagkabuhay. Bago mangyari yan, una niya sinabi, gusto niya makibahagi sa paghihirap ni Jesus. Parang sinasabi dito ni Pablo, Panginoon, yung naranasan mo sa krus na mapako, yung naranasan mong batuhin ng mga tao, gusto ko rin. Sino yung ganong normal na tao? Kaya nga sabi nung pastor nung Sunday, natawag ka na bang buang again? Kasi maraming ang definition sa atin before ng mga Christian, alam niyo sa totoo lang iba tayo magpuri sa Panginoon.
Yung bang may problema ka sa bahay, iiwanan mo ang bahay mo. May problema ka sa pamilya, iwanan mo ang pamilya mo. Pupunta ka sa simbahan, anong klase kang tao? Eh hindi. Alam ko yung ginagawa ko para to sa Panginoon. Tama? Ang mga disipulo, pwede sabihin ng mga taong normal, mga walang, sorry sa word mga walang kwenta kayo. Sabi, according to sa kasi bakit po, ang requirements ng Panginoon, iwanan nyo lahat. Iwanan nyo yung inyong hanap buhay, kaya habang nag-ayos sila naghayuma sila ng net, sabi ng Panginoon, sumunod kayo, iniwan yung tatay, iniwan yung net, iniwan lahat, umalis. Diba? Parang kung sa mga normal na tao, napakawalang kwenta nito mga to. Para lang sumunod kay Jesus Christ. Alam mo, sa mga harapan ng mga tao, nonsense yun. Pero sa harapan ni Lord, yun ang pinaka-the best na pagsunod. Amen. Yung ginawa mong desisyon ngayong araw na pumunta sa simbahan na to, yun ang pinaka-the best na desisyon mong gagawin. Ang dami mo pang oras mamaya. Tama, maghapon, may mga pwede tayong gawin. Pero sabi ni Pablo, makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Isipin mo lahat ng naranasan ni Jesus Christ, gusto ni Pablo maranasan din lahat yun. Okay? At maging katulad, sabi dito, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, gusto pa ni Pablo, kung napako si Jesus, gusto niya rin mapako sa krus. Hindi, ibang klase talaga to si Pablo. Para lang ang motibo niya, para lang mas makilala ko pa si Jesus. Sa buhay natin, sino mo tayo? Ano kaya ang ating ginagawang paraan para mas makilala pa natin si Jesus? Sa totoo lang, kung di ka nagbabasa ng Bible, yun na lang ang pinaka-easy way para makilala mo si Lord. Di mo pa ginagawa. Ano pa? Anong effort pa? Pastor, nag-pray ako. Pray, okay rin yun. Pero ito, idagdag mo to. Sino dito ang handang masugatan, handang mausig, handang pagtawanan para kay Jesus Christ? Si Pablo. Nasana ganun din tayo. Hindi tayo Christian pag may blessing lang. Hindi tayo Christian pag maayos ang buhay. Christian tayo kahit may pag-uusig. Katulad niya sa kanyang kamatayan, umaasa nga kuman ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Mga kapatid, katulad ni Pablo, mahirap unawain yung mensaheng ito kasi malalim. Pero yung lalim na ito, yun mismo yung gusto kong iparating sa inyo, na yun ang gusto ng Panginoon, na gawin natin kung gusto mo talaga siya makilala. Alam niyo, kung alam lang natin kung gaano kabigat yung krus, sa totoo lang, napanood niyo ba yung Passion of the Christ? Mugbong sarado na si Jesus Christ, tapos mayroon pa siyang krus. Pero bakit pasan-pasan pa rin niya? Hindi natin yung maunawaan unless tayo ay binugbog at tayo ang may pasan. Kaya sa atin parang wala lang. Si Jesus Christ yung tagapagligtas ko. Hindi mo alam kung ano ang ginawa ni Jesus Christ para sa iyo. Alam mo ba kung ilang pako ang tumuso sa katawan niya para lang maklaim mo ang kaligtasan mo na libre? At totoo, alam niyo ba walang libre? Kaya naging libre ang kaligtasan natin dahil may nagbayad. Si Jesus Christ, yung natanggap mong magaan, regalo na buhay na walang hanggan, may nagsuffer niyan para sa iyo. At yun ang gustong-gusto ni Pablo na maranasan para hindi maging nonsense ang gagawin niya para sa Panginoon. Ayaw ni Pablo na hanggang dito lang si Jesus. Lord, kilala kita. Hanggang dito lang si Jesus, mali po yun. Dapat kilala mo si Jesus, experientially. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi yung pako, hindi yung krus, hindi yung hampas. Ano ang pinakamasakit na naranasan ni Jesus Christ? I-deny siya ng kanyang disipulo. Yun ang pinakamasakit. Yun yung naranasan ni Jesus Christ, na sabi ni Pablo, kahit yun, gusto ko rin maranasan. Maraming Christian, dininay si Pablo, okay lang kay Pablo, dahil ang sabi niya, naranasan din yan ng Panginoon ko. Sa buhay natin mga kapatid, kung mararanasan mo yung naranasan ni Jesus Christ, dinuraan sa mukha, inusig dahil Christian siya, dahil siya ay Kristiyano, gumagawa ng mabuti, gumagawa ng tama sa harapan ng Diyos, okay lang yun dahil ginawa yun ni Jesus. Amen. Nakita ka, pinagtatawanan ka dahil nagbabasa ka ng Bible. Alam niyo, kung kayo, sa social media ngayon, binabash yung mga nagpo-post daw ng Bible verse. Pa-post-post ka pa ng Bible verse araw-araw. Ano ang gusto nilang post? Ano sa tingin niyo mas maganda? Ako wala pong pakialam kung may nababasa akong ganun. Pa-post-post ka naman ng mga verse, ang sama naman ang ugali mo. Mga ganun. Anong gusto mong post? Gusto mong post yung nakakatawa, yung gusto mong post yung mga kalaswaan, yun ang gusto ng post na sanlibutan, pero yung gusto ng Diyos natin, isiwalat mo yung katotohanan. May mabless man o wala, may magalit man o may mabless.
ituloy mo lang. Sa Diyos ka naman nagsisilbi, hindi naman sa kanila. Bakit ganoon katindi ang pagsamba at paglilingkod ni Pablo sa Panginoong Hesus? Tingnan nyo kung ano ang kaya niyang isurrender sa Panginoon. Okay, malapit na tayo. Filipos chapter 3 verse 8. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Grabe, sabi niyo yung basura. Mamaya i-explain ko kung ano yung sinasabi niyang basura dyan ha. Makamtan ko lamang si Yesu Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo sa totoo lang, basura sa akin. Alam niyo sa totoo lang, sabi ni Pablo, ako, kung babasihan natin yung pagiging Hudyo ako. Yung nanay at tatay ko, pareho Hudyo. Puro ako. Pagdating naman sa relihiyon, ako ang pinaka-qualified dahil pariseyo ako. Sa harapan ng Diyos, valid ako dahil ako ay pariseyo. Ano ibig sabihin ng pariseyo? Ginagawa niya yung lahat ng batas. Pero sabi ni Pablo, sa harapan ng Diyos, sa harapan ninyo, basura ang lahat ng yun. Dahil simula nung nakilala niya si Jesus Christ, mga kapatid, hanggat nakikilala mo si Jesus Christ sa iyong buhay, makikilala at makikita mo ang sarili mo, mas kailangan siya. Dahil makikilala mo at makikita marumi ka talaga. Alam niyo, ako, pwede ako magyabang kung titingnan ko lang sa sarili ko, yung pagbabasa ng Bible, yung pag-pray, pwede ko iiyabang yun. Pero habang nakikilala ko ang Panginoon, hindi ko pasama ang tingin ko sa sarili ko, parumi ng parumi. At siya naman ho, at talagang nagsasabi sa akin, kailangan ko talaga si Jesus. Ano ang ibig ko sabihin doon? Habang nakikilala mo si Jesus na gusto, lalo kang natututong magpakababa. Tama? Dahil talagang sa ginawa lang ni Jesus, kaya ho tayo mariligtas. Wala nang iba. Magbanggit ka ng isang bagay na kayang magligtas sa'yo, wala kang makabanggit. Dahil kahit sabihin mo yung, Pastor, mabait ako. Kung mabait ho o yung kabaitan nakakaligtas, dapat hindi na bumaba si Jesus. Dahil marami na mabait. Pastor, makakapunta ako sa langit dahil palabigay ako. Kung dahil sa palabigay, hindi na sana bumaba si Jesus. Pero dahil walang valid, walang qualify, si Jesus lang ang pwede mag-qualify sa ating lahat na matay sa cross para huwiligtas tayo. Ayan, bakit ganun katindi ang pagsamba at paglilingkod ni Pablo sa Panginoong Hesus? Dahil ganun niya naranasan, number 1, dahil ganun niya naranasan si Jesus Christ. Grabe yung, alam niyo yun, sabi ko, para kumbaga mag-iinom ka, hindi lang basta ininom ni Pablo yung karanasan niya kay Jesus Christ, ninamnam niya talaga. Ano? Dahil ganun niya naranasan, nakilala at kinilala ang Panginoong Hesus. Kapatid, mayroon tayong pwedeng gawin. Kung naranasan mo, hindi mo pa naranasan ng Panginoon, pwede mo siyang, at hindi mo pa kilala ang Panginoon, pwede mo siyang kilalanin sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Tandaan, ayan po, ang susi sa totoong pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos ay ang pagkilala sa Kanya ng lubos. Yan ang pinakasusi. Para masamba natin ang ating Diyos ng lubos, kailangan kilalanin natin siya ng lubos. Dahil hanggat di talaga natin siya kinikilala ng lubos, mananatiling ang pagsamba at paglilingkod natin sa Kanya ay kulang o kapos. Take note po natin ito. Kung kulang ang pagkakilala mo sa Panginoon, ano ang may offer mo sa Kanya kumpleto? Kulang ang pagkakilala natin. Pero the moment na talagang nakilala mo si Jesus Christ, yung lagi mo dadalhin sa Panginoon, yung akma para sa Kanya. Tandaan nyo, ang laging hinihiling ng lumang tipan ay walang kapintasan. Nag-offer, nung lumang tipan, pag mag-o-offer sa Panginoon, alam nyo bang grabe, sinisiyasat po. Kasi bakit po ihahandog sa perfecto Diyos? Bawal humay batik, bawal humay dungis, bawal humay lahat ng mga blemish. Noong time na yon, bawal kasi Diyos. Ganun kalinis, ganun kabanal ang pagkakilala nila sa Diyos. Kaya bawal o marumi. Tapos tayo dinalisay ng Panginoon, ganun katindi ang ginawa sa atin ng Panginoon. Ang hirap i-explain. Pero sana ho mamaya pag uwi natin, katulad ni Pablo, laliman pa natin yung pagkakilala natin kay Jesus. Dalangin ko maranasan natin yung mga naranasan din ni Jesus Christ. Kung hindi mo naman kaya, alin ba yung part na kaya mo lang? Kasi talaga kung pagpipiliin ka, kasi si Pablo wala sinabi ho, lahat daw, sabi niya, lahat, pati kamatayan ni Jesus Christ. Kaya si Pablo, sa totoo lang, naranasan ni Pablo, malalang kamatayan, pinugutan ko siya.
Okay? Last, hamon. Sabi dito, number 1 na hamon natin, know Jesus Christ. Kilalanin natin si Jesus Christ personally, experientially, at sabi dito, know Him more. Lord, gusto pa kitang makilala. Sabi dito, know Him deeper. Lord, gusto kitang makilala, gusto pa kitang makilala, gusto pa kitang mas makilala ng malalim. Then ang last na hamon sa atin, and make Him known to others. Kapatid, may assignment pa rin tayo. Hindi porke nakilala na natin si Jesus Christ, Pastor, kilala ko na si Jesus Christ, may assignment ka ngayon. Yun yung ipakilala mo si Jesus sa mga taong hindi pa siya kilala. Okay po, ito ang mensahe ng Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. I want to know Christ.